pakilala na po natin yung ating mga speakers ngayong hapon. Sa panig po ng Islam, walang iba po, Ka Rashid Indasan. At Brodax, One True God, Christian Followers. Tama? Okay. So, bro, ano mo muna yung sarili mo? Pakilala mo muna po. Dito po ba sa harapan dito? Okay. Ako po si Brother Das or tinatawag na Brother Dassel de los Santos. Hindi po ako pastor or neither theologian, pero ako po ay nag-serve bilang isang lingkod or nangaral din as a lingkod ng manggagawa ng Seventh-day Adventist. For some ano lang po, at ako po ay ngayon po One True God believers na po ako. Hindi po ako naniniwala sa tatlo, neither hindi din po ako naniniwala sa dalawa. Hindi din po ako naniniwala sa yung word na oneness, kasi sa kanila pag yung oneness parang isa lang talaga ang Diyos, pero parang sa langit may Ama. Nung si Kristo na nabuhay bilang tao dito, siya ang Diyos. Nung bumalik sa langit, yung Espiritu, yun na yun. So, parang isa lang sila. Papalit-palit lang ng alam mo yun? So, ako po ay basta nantinintalan. So, the rest, mamaya ko na po ipapaliwanag. So, ngayon, thank you po. Okay, sa panig po ng Islam po, papakilala po. Kilala nyo naman po, pero papakilala po. Assalamualaikum. Muli hindi to debate pero ang approach po natin ay may halong da'wa. Dawaan po natin ang ating kababayan ngayon at ganyan din po sa mga nanonood. Okay? Kasi ito po yung ating nahalata. Sa mga nagbabasa ng Biblia, nagpapakalalim sa Biblia, ito po ang nangyayari. Mamaya malalaman natin kung bakit ganito ang paniniwala ng ating kababayan kumpara sa dati niya pinapaniwalaan, kinakanibang reliyon. At ito yung pananawagan natin sa mga kababayan po natin. Katulad ng mga nandito ngayon, karamihan sa inyo, mga hindi Muslim dati, ngayon alhamdulillah nasa pananampalatayang Islam. Nagbasa kayo ng Biblia, alin sa dalawa nangyari? Umalis kayo sa dati niyong kinaaniban, pagkatapos ay nagtayo kayo ng sariling sekta, o kaya magmumuslim na lang kayo. Okay? Sabi nga ng Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'ayna tadhabun. O tao, saan ka tutungo? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, Brother Dax? Magtatayo ko ba na sekta ulit? Gamit ang Biblia. Ngayon, nakita nyo, ang Ka Rashid, marami na nakausap, iisa po ang daladala, aklat, libro. Isang daladala, Biblia. Pero magkakaiba po ang paniniwala in major things, hindi po minor. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Sino sasambahin? Ilan ang sasambahin? Ano pangalan ng reliyon? Ano si Jesus? Papakinggan natin mamaya. Ano ngayon ang pananaw niya? Biblia rin ang gamit. Kaya palagay ko, with all due respect, may problema talaga sa Biblia. Oo. Fa'ayna tadhabun. Saan ka pupunta o tao? In huwa illa dhikrun lil alamin. Penga Quran, pero ang Quran, Sheikh. Jib Quran. Ha? Fa'ayna tadhabun. In huwa illa dhikrun lil alamin. Tao, saan ka tutungo? Saan ka papupunta? Ito lang naman, ay pagpapaalala sa iyo ni Allah ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Maraming salamat po. Ayun, Jazakallah Ustad. So ngayon, umpisa na po natin. So meron pong 30 minutes sa'yo, Brother Dax, para itayo ang yung stand regarding the concept of God. So the floor is yours. Magandang araw po sa inyo lahat. Isang mapagpalang hapon na nagagalak po ako at nandito po ako sa inyong harapan upang magbahagi ng aking kaunting nalalaman pero ito po ay napakalalim na po ng aking pagsusuri at pag-aaral hingil kung ano ba talaga ang Diyos at kung sino ba talaga ang dapat na kinikilalang Diyos. So yun po, no.
Actually, ako po, ulit-ulitin ko po, ako po ay yung concept ng yung essence ng Adventist, matatawag ko po ang sarili ko na ako ay I'm still believing in Seventh-day Adventist knowledge like Sabbath keeping, wag kumain ng mga baboy or karumal-dumal na pagkain. Tapos sa One True God, yung po kasi yung 5 nails. Pero hindi po ako gagamit kayo ng mga books na galing sa kanila. So in a sense na ang ibig ko sabihin, ako po ay naghihintay din sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ako naniniwala dun sa yung name nila na hindi ko po ginagamit yun as ito po ako ay ano sa kanila kasi pero still ako po ay kaya nga po One True God, Christ followers, believers. Pero gusto ko lang po i-emphasize ngayon yung topic kung ano ba talaga yung Diyos para sa akin. So, ngayon naniniwala ko na ang Diyos ay hindi nakikita, although nararamdaman mo, nafe-feel mo, yung pakiram, pero siya po, ang Diyos po, Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, kung babasahin natin, no, gagamit tayo sa John 4, wait lang po. Baka atakihin ako nito eh. Ako po humingi ng paumanin kasi ako po pala ay may problema sa aking pagsasalita para akong si Moises na habang tumatagal pag nininervyos, medyo nauutal o napapahinto ang aking pagsasalita. So, nais ko lang pong ipabatid sa inyo. So, yun po, no? Sabi sa John 4:24, ang sabi dito ay ganito, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. So, yun po ang aking paniniwala na ang Diyos ay kailanman ay hindi mo makikita sabagkat nasusulat din sa Biblia na walang sino man nakakita pa sa Diyos. Kasi pag makita mo siya na malamang ikaw po ay pwedeng ma-disappear or mawala or mamatay. So, yun po, kung babasahin po natin na dito po sa 2 Corinthians 3:17, ito po, actually, meron na akong gamit na Bible. Hindi po talaga ito yung reference na Bible ginamit ko. Yung kaya nga lang, sobrang kapal nung isa na gumagamit ako ng original na lingwahe ng pangalan na para Yahweh. Ito kasi English na medyo magaan kasi mabigat na po yung bag ko. So yun po, basahin po natin sa 2 Corinthians. Ito po ang nasusulat sa 3:17. Medyo malalim ito. Pero ito Now, the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. So yun po, no, kumbaga, ipapaliwanag ko po, yung ipinapakita na nito ang presensya na ang Diyos ay hindi basta lang limitado. So naniniwala po ako doon na ang Diyos hindi lang po parang, di ba po, minsan may kung ang tao nga, alam mo, sa unlimited, sa load, pero hindi mo masasabing unlimited kasi nauubos din hindi rin po unlimited. So ang Diyos po, para po siyang tubig ng ilog na kailanman hindi nauubos. Basta yung tuloy-tuloy lang. Liban lang talaga kung sobrang init siguro, nade-dry. Pero hindi po ganun. Basta siya po, nararamdaman ko, ang tinutukoy ko po rito ng Diyos ay ang Ama lang. So, pero mamaya ko na po i-emphasize kung bakit ganun. Sa Lucas 24 ba yun? Tama. 24. Nakalagay dito ay ganito, Behold, my hands and my feet, that is myself, handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones,
as ye see me have. So dito sa Luke 24 verse 39, yun nga po, naniniwala talaga ako na ang Diyos kailanman hindi pa espiritu nga siya, wala siyang buto, wala siyang paa, wala rin po siyang kamay. So yun na po, yung Diyos din po, yun na nga po, no? Yung wala siyang physical na anyo. Pero yung ibang one true God na mayroon tinatawag na may mga one true God na may physical pa rin yung Diyos eh. Sinasabi nila kasi doon dahil ginagamit nila yung term na likain natin. Ang tao ayon sa ating wangis, yun yung babasahin nila doon sa Old Testament. So ngayon, ipapaliwanag ko doon talagang hindi ang Diyos kailanman hindi nagkatawan tao. Yun po ang sa aking pananaw, kailanman hindi siya naging tao o nagkatawan tao. So yun po sa 1 Timothy 1:17, now the king eternal, immortal, yun nga po, immortal, invisible, tsaka nag-iisa lang, walang kapares, walang kahambing. Kaya ang tinutukoy ko dito si Yahweh, wala po siyang katulad, walang kahambing, hindi ko pwedeng itulad sa parang tubig. Siya po ay Diyos. Pero yung word po kasi Diyos, dapat po ang gamitin po doon, kumbaga sa terminology ng ancient word ng Hebrew ay Elohim. So, hindi ko na po babasahin yung mga verse na iba dito kasi basta po ang Espiritu, ang Diyos po Espiritu. So, yung nga po, ito, gusto ko, yung pag sinabi mo kasing one God, ako po naniniwala sa one God, no? So, kung sa salitang Hebrew, it means ikad, ihad, in other pronunciation, pero hindi po kasi ako maalam sa pag-pronounce ng Hebrew. Hindi rin pa ako maalam sa masyadong pag-pronounce ng Hebrew word or Aramaic. So yun po, sabi doon, talagang naniniwala ko doon, di ba, yung haste sa, Greek. Pero itong ikad na sinasabi ko, Hebrew, na sabi doon, simula pa nung una pa, hanggang sa ngayon, sa inaharap, na ang iisang katotohanan kailanman hindi nagbabago. Hindi kailangan magbago at kailanman hindi magbabago. So, mga kapatid, gusto ko lang po sa inyong ipaunawa o ipabatid na talagang sa matatamaan din ng mga Kristiyano, ako po ay still matatawag kong Kristiyano ko kasi ako ay sumusunod pa rin kay Kristo at yung pagiging Kristiyano ko, kung ano yung faith niya sa Ama, yun din po ang aking faith. So, hindi po ako naniniwala sa mga human invention lang na doktrina. Kasi yung nga po, yung human, kumbaga sabi nga po sa English term na dogma, it means gawa-gawang kwento lang, gawa-gawang pag-aaral ng doktrina na walang basihan, non-biblical actually. So yun, naniniwala nga po ako, upisang ko ulit, na ang Diyos ay isa, lalong hindi dalawa, lalong hindi tatlo, or hindi pinaghahatian, or kailanman hindi mapalitan kasi minsan kasi yung mga dun sa mga naniniwala dun sa 3-in-1, ang lalabas kasi noon, na para silang Nescafe, ginawang kopi ko brown. Kopi ko 3-in-1. So kagabi may kausap ako si brother Winwin, kung baka manood yun ngayon, brother, kaibigan kita, kumpare kita. Ang kanyang uncle ay dating presidente ng misyon. So, siya po ay medyo hindi nakaano sa akin. Patungkol dito kasi sinasabi niya, medyo nasisiraan daw po ako ng bait. Pero nais ko lang pong ipabatid na
gusto ko pong, kung nasisiraan ako ng bait or kung ano man po ang mali para sa akin, nais ko po sanang maikulik ako gamit ang Biblia. Hindi po yung sabi ni ganito, sabi lang, wala naman, di ba? Pag hindi nila ako kinukulik by using Bible, so inahanap po kasi yung term na saan po ba mababasa sa Biblia yung essence ng Trinity na sinasabi. Kahit hindi na po yung word kasi wala naman talaga mahanap noon. Yung essence na lang na ang Diyos ay binubuo ng 3 persona. Saan po ba yun? Sabi ko, babalik ako doon sa pananampalataya nyo. Kung sakaling may pabasa mo sa akin kahit isang verse na ang Diyos ay binubuo ng 3 persona. Kasi 3 bahaging persona. Sa kanila kasi ganun eh. Pero hindi nyo po ba napapansin sa mga Trinitarian believers na pansin ko ho, meron silang mga binabanggit na ilang mga teksto, pero putol yung halimbawa sa John 1:1, 2 lang binabanggit. Magbabanggit sila ng Espiritu Diyos, isa lang din dito sa ano. Pero hindi kompleto. Minsan pa, mali pa yung pagkaunawa, binabalik pa nila, tinitwist. So, yun po, no? Dito, kung babasahin natin, kasi ito English, na inano ko na sa Tagalog, ito Tagalog talaga ito eh. Gumamit ako ng Magandang Balita, Biblia, Tagalog. So pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon. Sa Deuteronomio 6:4, yun po yun. Ibig sabihin ikad, nag-iisa. Hindi mo pwedeng sabihin ikad na 3 or 2. Mayroon po akong nakausap o nakadiskusyon about dyan. Diyan ba sa, kasi pinipilit nila na ini-insert nila about dyan. So sabi ko, paano mo sa akin maipuprove na yung ikad ay pinubuo ng 3? Yung ikad na word na ito. So hindi nila po maiano sa akin kasi hirap din sila mismo magbigay sa akin ng paliwanag eh. Sabi ko doon, hindi po ito yung para bang yung poetic language lang na sige kailangan paniwalaan ko ito. So mayroon po kasi sa amin mga Kristiyano, ilang Kristiyano na hindi ko po sinisira ang Kristiyano, no. Ako po ay may respeto kasi ako po ngayon Kristiyano po ako. So ang inaano ko lang yung ilang mga kapatiran na denominasyon wala akong babanggit yung in general po na para bang sa sitwasyon ngayon kung ano lang ang isubo na kutsara parang bata kakainin, sige lang. Paano kung mapait ang palaya? Ayaw ng bata yun eh. Minsan kung dumi, kung ito ay dumi ng tao o dumi ng aso, kakain ka ba? Kung lason yan, may magic sarap na nakakamatay pala yung bitsin. Alam mo? Diba? So, yun po, sa akin, hindi ko po ibinababa kung ano si Kristo. Inilalagay ko lang po sa paraan kung ano dapat siya. So, naniniwala pa ako dito sa Exodus 20, versikulo 3, hindi po ito tumutukoy sa 3. Dito, napakalinaw. Sabi doon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos liban sa akin. Pag sinabi po bang sa akin, ilan po ba yun? 2? 3? Isa lang. Buti kung nailagay doon na huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos liban sa amin. Masabi kong 3 yun. Pero ito sa history kasi, yun na nga po, sa Egypt, talagang nung araw, kahit ngayon, yung polytheism, actually yung mga ancient, na mananampalataya, monotheism talaga sila. Sa Kristiyanong paniniwala kasi sa Islam hindi ko po alam yung ano yan, pero in fairness sila po monotheism din po kayo. So yun po ito monotheism yung isa lang monotheism yun po. Basta doon sabi doon sa Isaiah 45:5 sabi doon, ako ang Panginoon. Wala nang iba, bukod sa akin ay wala nang Diyos. Ibig sabihin, sino tinutukoy dito? Si Kristo po kasi nagsasalita kung ano yung inutos sa kanya ng Ama. Pero itasin na sinabi niya, siya na mismo yun. Nasa Biblia, nasulat doon walang
ang walang lalabas sa aking bibig na sagalang sa akin lang, kundi yung sinabi ng Ama, yun din ang sinasabi ko. So, yun po, no? So, yun po, yung, kumaga, ito kasi, yung paniniwala ko na to, parang hindi ito basta lang suggestion na may boundary ang mga bagay-bagay na ganyan. Basta, yung dun sa langit, basta isa lang. Pero ito po, babasahin ko ulit. Ito naman po sa Isaiah 43:10, bago ako ay wala nang Diyos na nilikha, wala na rin darating na kasunod ko. Ibig sabihin po ba nun, matik yun na dalawa na sila or tatlo? Hindi po. So dito po, sa Isaiah naman 44, verse 6, sabi doon, no? Ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Ako lamang. Pag sinabing ako, matik yun ay isa lang. Singular. At marami po ditong namamali na paliwanag ng yung pangunawa ng mga nagugulumihanan ng mga kapatid kong Kristiyano. So, yun po, no? Ako ang Diyos, simula pa at magpakailanman. Isaiah 43:13. So, dito, ang tinutukoy ko talaga dito, automatically, ang Ama. So, wait lang po. So, yun po. Yung wisdom, tsaka yung batas ng confirmation, yung ito, gagamit ako ng mga kakaibang hindi kakaiba, I mean, paano ba? Unique Deuteronomy. Diba? Yun na nga, yung 4:35. Diba doon, sabi doon, wala na, ang Panginoon, isa lamang. Ang Panginoon lamang ang Diyos, walang ibang Diyos bukod sa Kanya. So, dito, talagang sabi doon, wala na talagang kapareho siya. Kasi, yun na nga po. Kung dito sa Job 23:13, ito medyo na ano ko na ito kasi ito talaga yung pinaniniwalaan ko. So, naging ano ko rin po ito na sabi doon, ang Diyos ay nag-iisa. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Pag sinabi ba itong iisa, tatlo? Hindi, isa. Ginagamit ko ito sa mga nakakaulayaw ko na mga kapatiran ko sa dating Adventist tsaka sa Church of God. Director, total brainstorming lang naman to, no? Apo. Gusto ko lang maliwanagan sa kanya kung ilang po ang Diyos, sino sinasamba. Ito po, ipapaliwanag po. Salamat. Opo. Ika po, tatapusin. Ano si Jesus? Apo, ito po. Alam natin na dito sa New Testament, alam natin na walang ibang Diyos kundi, kumaga, ang iisa lang doon sa 1 Corinthians 8:4. 8:6, yun din po. So, His Theos sa original na lingwahe ng Greek, isa lang ang Diyos. Matik yun. Mamaya ko po ikikwento kung ano si Kristo para sa akin. So, yun po. 1 Corinthians 8:6, para sa atin, o saganang sa atin, ay isa lamang ang Diyos, ang Ama, at siyang pinagmulan ng lahat. So, doon po ba may sinabing saganang sa kanila? Hindi po. Saganang sa atin, tayo po yun. Ay, sorry po. Okay po. Na, ito po, apostolic era ito. Nung time na yon, yung confession po ito, na sabi ni Apostol Pablo, yun nga, na ang Diyos isa lang. One God, one source, one Father of all. So, naniniwala ko doon, ito, sabi ni Kristo doon, John 17:3, galing mismo sa kanyang bibig. Sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan.
na makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Kristo na iyong sinugo. So sa Kristo, naniniwala ko, hindi lang po siya tao para sa akin na siya po ay may katawang panlangit na hindi siya basta lang tao, kundi siya po ay may katawang panlangit na hinubad niya. Pero hindi po ko naniniwala na siya ay kapantay ng pagiging Diyos ng Ama or siya ay Diyos din. Bagamat, yung word kasi na sinasabing divine nature, as human, meron din tayong parang tayo, meron din tayong nature minsan, parang nagre-reflect sa atin. Nagre-reflect yung pagiging kasi tayo masyadong mabait, masyadong parang magalang, or kung ano man yon. So, yun po. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay, kasi sa ibang knowledge, si Kristo one true God din eh. Lalabas doon, kung si Kristo Diyos din, or one true God din sa ibang pananampalataya, sa ibang paniniwala, bakit doon sinabi doon na ginawa, hindi ko ginawa ang aking sarili, kalooban ko hindi ang kalooban ng Ama? Meron ba doon na kung si Kristo Diyos din, sinong sinugo niya na pumunta dito? Diba doon sa John 3:16, dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya binigay niya ang bugtong na anak. So, doon po, naisip-isip ko lang, kung si Kristo Diyos din, ang Diyos, di ba, sa Kristiyano, nanganganak talaga ang Diyos eh. Sinong anak ni Kristo? Kung, di ba? At, kung Diyos din siya, kapantay ng Ama, sinong nagsugo kay, sinong inutusan ng Diyos na si Kristo? Yung mismong sarili din niya. Kaya nga po medyo magulo eh. Pero ito po, gagamit ako ng original na lingwahe ng kanyang pangalan. Sa akin pong paniniwala, ang Diyos talaga may pangalan. So, hindi pa ako marunong mag-pronounce ng Hebrew, pero YHWH. So, medyo malalim ito. So, Yahweh, sa ECS, yung kayang may pronounce ng, pero sa iba siguro i-correct pa ako niyan eh, kasi yung iba pa nga may Yahuwah, diba? Pero ito po yung nga po yung si Kristo naman, Lord or LORD, tinatawag siya yung Adonai. Naniniwala ako doon si Kristo Adonai. So ngayon doon sa translation sa Greek nung di ba? 3rd century BC pa ito eh, di ba? Bakit ba yung YHWH ay naging Krios or Lord? Bakit? Kasi doon sa history, natakot talaga sila eh. Gamitin ang pangalan ng Diyos kasi, di ba? Yung mga ano yun eh, yung nag-translate ng libro ng King James Version, yung iba diyan, mga tawag nito, scientist na... 10 minutes. Sige po. Yun po. Kahit sumobra ng konti. Okay po. Scientist po na mga tinatawag nilang atheist, pero kasi meron din naman yung iba doon, mga tawag nito, mga pagano, na yung Diyos, nagamit nila yon yung term na yon. So, dahil nga, kaya ginawa nilang Lord God. So, ito po, sa historical theology, ito po yon yung Christianity spread talaga doon sa buong Greek at sa Roman, na doon yung mga matatawag natin nag-aaral ng salita ng Diyos or theologians use philosophical terms na ousia or essence or hypostasis or substance person. Dito po, tingnan natin kung kailan po ba pumasok yung aral o katuruan ng Trinity na non-biblical. Ito po, Council ng Nicaea. Sorry. Director, pasensya na. Okay. Pasensya na, ito na may brainstorming. Apo. Gusto ko lang kasi maunawaan kung ano yung paniniwala niya sa Diyos. Apo, yun na po. Hindi ko na angad na bakit di siya naniniwala sa Trinity. Tama po. Kasi yung Trinity, Okay po. Ano so, nyo na po? gusto ko lang sige maliwanagan po. kung ano na yung paniniwala mo sa Diyos, ilan ang sige Diyos. po.
sino dapat sambahin, Okay po, ano si okay po. Jesus, Wait lang. para maging fruitful ito. Okay po, Yung salamat. kasi history ng Trinity, Opo, sige po. Alam na po natin. pasensya na. Opo. Ano naman to, hindi ba to? Ano, Opo, brainstorming ako po lang. naintindihan ko po. Para lang tayo nagkukwentuhan. Sige po, actually ganito. Naniniwala ako na ang sinasamba namin si Kristo. Si Kristo nasasamba namin ng Ama sa pamamagitan po ni Kristo. So hindi namin sinasamba ang si Kristo na parang kapaliw ng Ama. Kumbaga, siya ang way para kumbaga sa sinasamba namin ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. Pero si Kristo kasi, yung pagsamba namin doon, actually naniniwala ako doon sa pagbibigay respeto. Pilgrimage. Pilgrimage, nirerespeto namin siya. Di ba nga, doon sa yung... Actually, ginamit nyo to doon sa yung proskuneo. Tapos, yung sa naman, Hebrew naman, alam ko ginamit ko rin to Shakna. Shakna. So, ako po, parang way nang na-uplift ko din ang Ama sa pamamagitan ng Kristo. Kasi naniniwala ko na siya ang daan, ang liwanag, at ang katotohanan. Hindi ko po siya binababa. Hindi siya basta tao lang. Siya ay nagkatawang tao para sa akin. Meron siyang kung ano ang Ama, kasi Espiritu ang Ama galing siya doon sa langit na meron siyang katawang panlangit na hinubad niya po. So, Diyos din siya. Hindi po. Sa akin hindi siya Diyos. So, kung meron po kayong... Ano siya? siya po ay anak ng Diyos. Ano yung question sa tao o Diyos? Siya po ay anak ng Diyos. Malalim yan. So, ikaw na lang po mamaya ang magpaliwanag po niya. Kasi, Ikaw magpaliwanag. sige po. Para Ako po, naniniwala talaga sa Kristo, hindi sa Diyos, na yung one true God. Siya po ay anak ng Diyos. Pag tinanong ako ng mga kausap ko na Trinitarian, hindi ko, kasi iipitin ako niyan hindi ako naniniwala siya ay Diyos. Sasabihin ko, siya ay anak ng Diyos. Hindi sa Diyos, pero sinasamba mo siya. Ginagalang. Iba po yung, kaya nga, yung nirerespeto. Iba po yung, kaya, hindi ko po na siguro. Kaya ako po talaga. Tapos, yung espiritu naman, Dito brainstorming. okay po. Sa akin po, ang espiritu, siya po yung espiritu ng Ama at ng Anak. So, ilan po sinasamba niyo ngayon? Para malinaw sa... Isa lang. Isa lang. Kaya nga po ako, sabi ko, automatic isa lang talaga ang Ama lang. So, sa madaling salita po talaga, ako ay, yung nga po, ito po. Pasensya na po. Opo, Pasensya na. Ako gusto ko lang maliwanagan kung ano yung paniniwala na. Kaya nagtatanong po. Hindi po ito debate kasi brainstorming nga Apo. Palitan. Pero may oras siya. Gusto ko lang maintindihan talaga kung ano talaga yung paniniwala. Apo. Unti na lang po itong aking babanggitin na mga... Damihan mo para maintindihan natin. Mga talata. Ito pong talatang babanggitin ko, uulit-ulitin ko po sa pahayag, 15:3. Ikaw lamang ang Panginoon na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sa pahayag 22:9 yun din po sinasabi, sambahin mo ang Diyos. Hindi po sinabing sambahin ng kami. So, basta naniniwala ko na isa lang dapat ang sambahin ng Ama. Pero si Kristo, ang pagsamba namin sa Ama, dumadaan, kumaga mayroon kaming mediator kasi siya kasi yung Messiah. Sa akin, Messiah siya. At siya po ang parang mediator. Ayun din po yung nasasulat na siya rin ang mediator sa tao papunta sa langit sa Ama, sa Diyos. So, yun po, yun po, simula pa sa Exodus ay hanggang sa sabi doon, di ba? No other gods, Isaiah, no before, no after. Sa Psalms, talagang yung sabi doon, one true God, doon sa mga gospel pa nung araw, basta nung araw talaga, one true God. Hindi ko na po mababanggit yung iba. Pero, yan, sa Revelation, yun din po na naniniwala po kung may isang Diyos. So, yun po, doon sa final declaration ko po, na hindi namin binababa si Kristo. Siya po ay inilalagay lang po sa kung saan po siya dapat ilagay. Hindi natin siya, kumaga, hindi ko binibilang kasi mahirap bilangin
magulo kung mabibilang ka pa ng yung asukal, yung kape at coffee mix, pinagsama-sama. So, ang Diyos hindi po natin maiihalin tulad doon. So, yun po, ang Diyos, hindi natin nabibilang kasi isa lang siya eh. We worship siya, hindi natin kailangan hatiin. Sinusunod natin siya. Kung ano siya noon hanggang ngayon, yung pa rin siya. So, hindi siya nagbabago, hindi siya nahahati. So, hindi siya, hindi ito yung sapat na sinasabi ko na basta sa isa lang, ulitin ko siya po, isa lang, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang. So doon sa ancient anchors, naniniwala ko, nung simula pa nung una, talagang may isang tunay na Diyos at yun po ang Ama. So yun po, hindi ko na po babanggitin yung ibang details, pero ito na po yun, ito po nagtatapos. So, yun, pakinggan po natin ang stand po ni Kasal Nasib sa kanyang ng Islam about concept of God. Saan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahat ng pagod at salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga. Magpapasaling ako ng konti lang para sa mga audience nating nanonood, para ma-challenge mo. Okay, sisimulan ko na po. Alam po ninyo, sa maluwalhating Quran ay napakalinaw po kung ano po ang konsepto patungkol sa Diyos. What is the concept of God in Islam? Una-una, ipinagpapauna po sa atin sa chapter 42 verse 13, the same religion, kaparehong reliyon, ang binigay ko sa iyo, O Muhammad, ay reliyon din naman ni Propeta Noe, ni Abraham, ni Moises at ni Jesus. Isa po ang kanilang daladalang turo. Ano po yung pangunahing turo? Sabi po ni Propeta Noe, Nuh, kung tawagin po namin, Allah ta'budu illallah, na huwag kayong sasamba liban lamang kay Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Magbalik loob kayo sa inyong Panginoon, sapagkat tunay siya ay palagi ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Yun po ang pangangaral ni Propeta Noe. Kasi nung panahon niya, nagsimula po yung literal na paggawa po ng rebulto na hindi pa natatapos sa ating panahon ngayon. Ngayon, may maraming uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi, bakit ba tayo nilikha? Alam mo ng Muslim kung ano yung layunin namin sa buhay, kung bakit tayo umiral. Sabi ho ng nag-iisang Diyos na tunay, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga espiritu. Hindi ko nilikha ang mga tao kayo, kundi upang sambahin lamang ako. Sapagkat, ano nga pala, hindi mo ulit? Das po. Ha? Das. Das, ha? Nakita lang pero yung nakalagay. Ano? Das po. Das, o das. Ha? Kasi ang buhay natin sa mundong ito, pagsamba. Pagsamba. Ano pangalan, brother? Rene. Brother Rene. Sa Quran, ang tao nakakulong sa pagsamba. Nasa mundo ka, tiyak may sinasamba ka. Ano ba yung pagsamba? Kung ano yung mahal na mahal mo, kung ano yung kaibig ng puso mo, yun ang sinasamba. Ang galing ng Quran Walang nakaliligtas sa pagsamba Kanya sinugo niya mga propeta Sinugo niya si Propeta Noe, si Abraham, si Moises, si Jesus, at ang uling sugo, ang propeta, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang panawagan
Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O tao, o mga tao, sambahin nga ninyong Panginoon na sa inyo'y lumalang. Pagadas, lumalang, ang sambahin natin lumalang sa atin. Yes. Aminado ka naman, isa lang lumalang sa atin. Yes. Ang sambahin natin, yung lumalang. Wala tayo ibang sasambahin. Kaya sa Quran, napakalinaw po sa kaisipan ng mga Muslim, sino sasambahin? Allah ta'budu illallah. Huwag kayong sasamba, liban lamang kay Allah. Aba Allah, kanina sinabi niya salitang Elohim sa Hebrew. Plural but singular in meaning. Mula sa salitang Ela, sa Aramaic, Allah, sa Arabic, Allah. Mas matanda si Ismail eh. At nagpakilala ang Diyos, Innani anallah, tunay na ako ay si Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos, walang dapat sambahin kundi ako lamang. Ta'budni. Kaya magsagawa ka ng pagdarasal tulad ng ginawa namin kanina. Sala, pagdarasal, bilang paalala sa akin. Kanino mananalangin? Tanong mo ha, Allah ta'budu illallah. Dumating si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa mga Israel, sabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Ta'budu hada siratun mustaqim. Si Allah nga, ang aking Rab. Yung Rab, malalim yun eh. Kaya lang, tinatranslate sa Tagalog, Panginoon, o Lord, bumabaw yung kahulugan eh. Kasi yung Panginoon o Lord, ginagamit din sa tao. Wala lang kasing salita para matranslate mo yung Rab. Yung Rab kasi, pag nakatiwangwang, ibig sabihin nun, ang may-ari, ang lumika, ang nagmamay-ari, ang tagatustos. O, ang hirap i-translate yun eh, sa isang salita. Para lang maintindihan. Sabi ni Jesus, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya lamang ang iyong sambahin. Ito nga ang tuwid na landas. Chapter 3, verse 51 ng Quran. Isang turo nila eh. Hindi lang away doon, Brother Das. Ha? Wala tad'una min dunillah. Huwag kang manalangin, kundi tanging kay Allah lamang. Kaya kita mo mga Muslim, sa buong Pilipinas, pag nanalangin, diretso. O Allah, tulungan mo ako. O Allah, salamat po. Wala nang dadaan kay ganito, kay ganyan. Hindi na. Kasi sabi niya, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. At kapag sila'y nagtanong patungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, ako ay tunay na malapit sa kanila. Malapit pa ako sa litid ng kanilang mga liig. Dinidinig ko ang panalangin ng bawat dumudulog sa akin sa tuwing sila'y nananalangin ng walang tagapamagitan. Walang mediator, walang intercessor. Hindi dadaan kay santong ganire, santong ganito, kay propetang ganito, kay propetang ganire. Hindi direkta. At yan ang tinuro ng mga propeta. Kahit sa Biblia. Wala akong nakita, hindi tayo debate ha, wala akong nakita sa Biblia na si Jesus nagturo, idaan niyo yung panalangin. Alam ko, may mga verse na parang ang mga apostol never silang nanalangin sa pangalan ni Jesus. Chapter 4 na, direkta sa Diyos. Wala akong nabasa sa Biblia na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Kanya with all due respect para to sa mga nanonood, ito ngayon ang nagiging malaking problema ng ating mga kababayan. Nakita naman po niyo, pasensya na, nagsasalita ako bilang experience ng Karasit. Ang dami na natin nakaharap eh. Iisa dala-dala, Bible. Diba? Bible. Ano paniniwala? Yung may nakalaban tayo, tatlo ang Diyos. Kamakailan naman, dalawa ang Diyos. Kamakailan naman, maraming Diyos kasama siya doon. Isa naman, isang Diyos, tatlong persona. Isa naman, nakita nyo kamakailan,
Isang Diyos, may tatlong manifestation. Ano dala-dala? Biblia. Ilan ang Diyos? Sino ang Diyos? Sino dapat sambahin? Ano pangalan ng Diyos? Ano pangalan ng religion? Kailangan ba religion o hindi? Aba, palagay ko kababayan, may problema sa Biblia. Challenge ko ito sa mga kababayan natin. Kasi pag ikaw nagbasa ng Bible, pag nagbasa ka ng Biblia, lahat tayo nagbabasa ng Biblia, maniwala ka. Pag nabasa dito, iba-iba paniniwala natin. Hindi sa minor, major. Salamat na lang yung mga kamusliman pag nagbasa ng Quran. Ilan ang Diyos? Ilahukum ilahu wahid. Ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang. Sino sasambahin? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Na sinabi namin kanina, tahimik lang. Sa'yo lamang kami sumasamba at sa'yo lamang kami nagpapasaklolo. Wala tad'una min dunillah, sa'yo lamang kami nananalangin. Sapagkat ang panalangin ay pagsamba. Kapag nanalangin ka dito, ito sinasamba mo. Ito Diyos mo. Tulungan mo ko. Help me. Bless me. Ito ang Diyos mo. Sapagkat the essence of worship is what? Prayer. Kaya napakalinaw. Dito ka namin inaakay as dawa to eh. No? Hindi, kasi with all due respect, hindi to debate, kanya lang. Katulad na sinabi mo kanina, ano ba si Jesus? Tao o Diyos? Ang sagot mo, anak ng Diyos. Sa Bible, marami anak ng Diyos eh. Marami. Ang tinatanong natin, nature, impact, ang tao nga, tinatawag din. Anak ng Diyos, biblically, metaphorical. Sa Bible, maraming anak ng Diyos. Ang pangit pa nga sinabi, sa Genesis chapter 6, ano ginawa ng mga anak ng Diyos? Nakita nila na maganda ang mga anak ng babae ng tao. Pagkatapos nakipagtalik sa anak ng tao. Patakin mo. Oh. Anong nature niya? Yun ang problema. Palagay ko kanino, sa tagal-tagal po ng aking pagtindi, nalilito ang maraming ating kababayan. Kaya dito ka namin naakay, Brother Das. Magtatayo ka ba ng panibagong sekta? Ikaw dating sa SDA, umalis ka na. Alhamdulillah, malapit-lapit na. Sabi mo, isang Diyos na lang. Oh. Ang Yahweh po, hindi po pangalan yun. Actually, ano yan? YHWH. Hindi po alam ang pagbigkas. Pag binigkas po ng Arabo yun, Yahuwah. Regardless kung Yahuwah yun, yung Yahweh kasi invento lang, ang Yahuwah, Osea. Hindi pa rin pagkapangalan. Pantawag po yun. Osea, kaya nakita mo Yahweh El, yung El ang pangalan eh. Pindutin nyo sa AI ngayon. Ano mas mataas, yung El o yung Yahweh? Mas mataas po yung El. Ang problema, with all due respect, ito ba, hindi para sa ito, para sa manunod pati pangalan ng Diyos, nalilito eh. Kita nyo sa Exodus chapter 3, verse 13 and 14. Ano pangalan daw ng Diyos? Ako'y siya, ako nga. Kaya may nakalaban ako sa Cubao, ang pangalan niya, ng iglesia nila, ng religion niya, ang iglesia niya ako nga. Nagsasabi, ito brainstorming paliwanagan. Hindi tayo nagdidibati. Kaya kinukwento ko lang sa experience ko, mga kababayan. Isang patay ako, sa pagbabasa ko ng Biblia, alhamdulillah, pinatubayan ako ni Allah. Abay kung hindi, magtatayo na rin ako ng sekta ko. Ano yun? Ang makipot na daan. Nasa Bible yun. Utos ni Jesus yun. Ganun po nangyayari sa atin mga kababayan. Hanggang kailan tayo titigil sa ganyan? Magtatayo tayo ng sekta. Tatlong nangyayari sa nagbabasa ng Biblia hanggang 4 siguro. Una, pag nagbasa ka ng Biblia, nagpakalalim ka ng pagbabasa, aalis ka dun sa kinaalibang mong sekta. Magtatayo ka na lang ng isa. Pangalawa, mawawalan ka ng faith. Maging agnostic ka o kaya atheist. Katulad ni Bart Ehrman, nagpakadalubasan, naging scholar. Mataki mo, naging agnostic ngayon, agnostic atheist. At marami pang tulad niya. Ano pa? Ano pa? O mag-Muslim ka na lang. Katulad ng mga kababayan natin na nandito at nanonood. Karamihan po ng mga Jama'ah balik Islam.
dating Seventh-day Adventist, dating Katoliko, dating Iglesia ni Cristo. O, di na lang magtuturo, nandito yung kasama nating dating INC. Ha? May estudyante tayo dito, di ba? Dating SDA, may born again, may baptist, may dating daan. Dito kami nagsama-sama ngayon sa pananampalatayang Islam. Kaya dito ka namin inaakay. Hindi ka namin pinipilit. Kasi gano'n ang sinasabi ng Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Andiyahan mo ang tao sa daan ng Panginoon na may karunungan. Mawlidi hasana. Beautiful preaching. Wajadilhum billati ahsan. At tumuligsa ka sa kapamaran ng mainam. Kaya nga nakipag-ibatin ka kasi utos ng Diyos yun eh. Utos ni Allah. Argue with them in the way that is best. Hatta burhanakum in kuntum sadiqin. Yun ang pangalan ng masjid namin, ang Muslim. Al-Burhan. Ano yan? Katibayan. Furuk. Hatta burhanakum in kuntum sadiqin. Ipakita mo ang iyong prueba. Produce your proof if you're telling the truth. Kaya dumitindi po ang karasyon. Dito ko namin akay. Kanya tinatanong natin si Brother Das, sabi niya, hindi raw Diyos si Kristo. Isa lang ang Diyos. Pero, correct me if I'm wrong, sinasamba sa ikaluwalhati ng Ama. Maganda, maliwanagan tayo doon. Di ba? Gusto natin maliwanagan. Sino talaga ang Diyos? Sino sinasamba mo? Ilan na sinasamba mo? Kanino ka na nanalangin? At ano na ang tawag sa saan ka nakanakanib ngayon? Sa unang pag-uusap natin, Brother Das, correct me if I'm wrong, sabi mo parang bloating. Yun, hindi namin okay. Ano yung bloating? Kumbaga sa nasa gitna ng karagatan, nalunod ka, di ba? So, nakakapit ka lang sa kahoy. Naghahanap ka ng masasampahan na barko o bangka, di ba? Okay? Di ba? Tama. Yun ang floating. Floating ka. Ito ngayon ang malaking daong. Dito ka sumampa. Kaya kanina sabi ko, fa'ay natadahon. Tao, saan ka tutungo? Saan ka papupunta? Ito mula from my heart, sana maramdaman mo das. Saan ka po? Magtatayo ko ba ng panibagong sekta? Kinakalaban mo yung mga SDA ngayon. Anti-Trinitarian ka na. Pag tindig mo, tinira mo Trinity. Kaya nga pa sana po, patawarin mo ako. Medyo inantirap kita ng konti kasi hindi ko hangad na pakinggan pa yung Trinity na gibain mo sila kasi giniba ko na sila eh. Ang gusto kong malaman, kung ano yung paniniwala mo. Na with all due respect sa'yo, hindi ko masyado maintindihan pa. At palagay ko, hindi pa rin naintindihan ng mga kapatid natin. Ano ba talaga si Jesus? Siya ba ay tao o Diyos? Hindi po sapat na sabihin mo anak ng Diyos. Sapagkat yung salitang anak ng Diyos, biblically, ako naniniwala, metaphorical yun, hindi literal. What do you mean by anak ng Diyos? Marami pong anak ng Diyos sa Biblia. Si David anak ng Diyos. Si Solomon anak ng Diyos. Di ba? Sabi rin ni Jesus sa Bible, wala ko na ito dyan. Chapter 21 verse, chapter 17, 21 verse 17. Ako'y akit sa aking ama at inyong ama. Okay ka mo? Aking Diyos at inyong Diyos. May Diyos siya. Doon natin gusto maliwanagan. Kasi napakalino. Kanina binasa lang natin Qari, mashallah. Sabi kanina, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Hindi na, brother kasi. Ako, siya si Allah, walang Diyos, walang dapat sambahin, kundi tanging siya lamang. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Alimul khaybi wash-shahada. War-Rahmanur Rahim. Siya ay si Allah na walang Diyos, walang dapat sambahin kundi tanging siya lamang. Ang tanging nakababatid sa mga bagay na nakalingit at mga bagay na sasaksihan.
Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Siya si Allah. Walang Diyos. Walang dapat sambahin kundi tanging siya lamang. Al-Malik. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Binabasa namin ang Quran sa kanyang orihinal na lingwahe ng Arabic. Siya si Allah, ang hari. Siya si Allah, ang hari, ang banal, ang sakdal. Kita mo balilasa, ang narawan ng Diyos, ang hari, ang banal. Pinakilala niya ang sarili niya sa pamagitan ng napakagandang pangalan at katangian, ang banal. Kaya hindi siya kailanman na hindi naging banal. Ang sakdal. Anong sakdal? As-salat. Walang kapintasan. Wala. Ito challenge ko, hindi sa'yo. Challenge ko sa kanila. Bakit sa Biblia may kapintasan ng Diyos? Nung nilikha niya ang tao, nilagyan niya, binigyan niya ng private, nagsisi siya. Chapter 6, verse 6 ng Henesis. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilikha ang tao sa lupa. Sa verse 7, pinagsisisihan ko na nilikha ko pa kayo. Lahat pati uod na gumagapang, pati ibong pipit na maya, pati lovebird ko, meron akong lovebird. Pinagsisihan niya na. Ano naman ang mali ng lovebird ko? Ha? Pinagsisihan niya Ang Diyos sa Biblia, kailangan magpahinga. Ha? Rest and refresh. Kaya nga may sabat Ba't may sabat? Kasi nagpahinga ang Diyos Alam ko na po lahat ng paliwanag dyan Oo, palagay ko naman pagdating sa ganyan panoorin na lang po yung YouTube natin. Bakit ang Diyos sabi ho ng sisi po? Ano po ba yung salitang pagsisisi? Katangian po yun ang pumapalpak. Ako nagsisi rin May mga bagay na pinagdisyan kasi hindi natin alam makainagnan. Hindi po ganun ang Diyos Ang sakdal, ang tagapagpatiwasay, ang matatag, ang tagapag-ingat, tagapagbantay, ang palasupil, mutakabbir, ang nakapagmamalaki, napakamaluwalhati ni Allah kaysa sa lahat ng mga itinuturo nila. Siya si Allah, ang tagapaglikha. Ano po yung sabihin ng Khaliq? Ang tagapaglikha. Ang Al-Bari. Ano po Al-Bari? Ang may kapal. Ano po yung sabihin nun? Siya lamang ang lumikha mula sa wala. Tayo pag ginawa natin to, di ba? Mag-ina-assemble na natin ng batay. Kaya lang ang Diyos sa Quran, nagpapakilala. Ha? Sabi niya, whenever He decreed a thing, kapag siya'y naglayong lumikha ng ano pa man, kanya lamang sasabihin, kun fayakun. Maging at naging gayon na. Siya lamang ang lumilikha mula sa wala. Siya ang hari, siya din ang may-ari ng buong sangsinuko. Hindi lang siya hari, siya din ang may-ari ng buong sangsinuko. Siya ang tagapagpatiwasay, ang matatag, napakamaluwal. Sa kanya ang mga pinakamagandang pangalan. Al-Asma Al-Husna. Lahat ng pangalan na maganda sa kanya. Ako nagtatanong sa inyo, bakit po sinabi ni Pablo ang Diyos ay may katangahan? Foolishness. Sa unang Korinto 1:25. Sa isang version, sambayan ng salin sambayan ng Pilipino, ang katangahan ng Diyos ay higit na matalino sa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas sa mga tao. Matakin mo, sabihin mo, ang Diyos may katangahan. Subhanallah. Hindi para sa ito, para doon sa challenge kayo ng ibang kababayan natin. Ayan ang pagkakaiba ng Quran at saka Biblia. Kaya, dito ka namin naakay. Pagdating po sa kalagayan ni Jesus Christ, abay napakaliwanag pa sa Quran
Let me quote you a verse. Ilang minutes na lang? 10. O, 10 minutes. O, ito sabi ni Jesus, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ Chapter 5, verse 72 hanggang 74. Nakagagawa nga ng napakalaking kalapastanganan niya ang nagsasabing, si Jesus! Siya ang Diyos. وَقَالَ الْمَسِيحُ At sinabi nga ni Jesus, يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Nakagagawa nga ng napakalaking kalapastanganan yung nagsasabi si Jesus ang Diyos. Paano kababayan kung ang Quran po ang katotohanan? Paano po ang Quran by giving the benefit of the doubt? Paano po ang Quran ang katotohanan? Nakagagawa ng kalapastanganan yung nagsasabing si Jesus ay Diyos. Binaba ang ayon na to sa mga bago-bago pa lang na dineclare si Jesus Homosius. Homosius, invento ng tatlong Capudiction Fathers sa Council of Nicaea laban kay Arius, na siya ay may pagka-Diyos din. Ginigibanan ng Quran. Hindi pa famous yung ganitong paniniwala sa Arabi eh. Siya ang Diyos? Hindi pa. Kapag anong Arabi nandun eh. Pero sinabi ni Allah, ipinagpaunan niya na lalaganap ang paniniwala na si Jesus ang Diyos. Iba-iba, si Jesus ang Diyos. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos din. Mababang Diyos. Diyos din siya, mighty, may almighty pa. Iba naman, na-promote, dating tao, naging Diyos. Kamakailan, nag-ignite na, nag-fusion. Yung tao tsaka Diyos, nagsangit. Anong dala-dala niya? Di ba Bible din? Pasensya na kung ganito ka magsalita. Kasi, naawa na ako sa kababayan ko eh. Ang dala-dala Biblia. Bakit iba ibang paniniwala nyo? Bakit gano'n? Ako naniniwala, mga kababayan, ma-challenge kayo. May malaking problema sa Biblia. Harapin lang po yung karaship. Dito namin kayo inaakay. Balik na tayo sa matandang reliyon ng bansang ito. Bumalik na tayo. Bumalik na tayo. Hindi tayo kayang pagkaisahin ng Biblia pagdating sa paniniwala. Iba-iba paniniwala. Nagtatayo na lang. Hanggang kailan kayo magtatayo ng sekta? Iba-ibang sekta. Iba-ibang kulto. Hindi para sa kanya to, para sa mga nanonood sa social media. Malakas, sinabi ni Jesus. Paano kung tama ang Quran? Sabi niya, o mga anak ng Israel, sambahin nga ninyo si Allah, ang aking Panginoon, inyong Panginoon. Sino man ang sa inyo, sumamba pa, kumilala pa, liban pa sa Kanya, kung gayon ipagbabawa sa Kanyang paraiso. Ano ibig sabihin nun? Wala ka ng karapatan sa Kanyang kapatawaran, sa magpira, sa Kanyang pagliligtas. Wala na. Bawal na paraiso siya. Sinasabi si Jesus. Pakinggan nyo kababayan, si Jesus nagsasabi ito sa Quran. At ang kasasadlakan mo ay ang apoy ng impyerno. Kita mo, direct na si Jesus magsalita eh. Walang kwenta kahit ano nakuha mo sa mundo eh. Naging napakayaman mo, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, trilyoner ka, ano man ang mantas mo sa buhay, ikalagot ng iyong hininga, sinasamba mo, liban pakialamin doon nila, ipagbabawal sa iyong paraiso, at ang kasasadlakan mo ay apoy ng impyerno. Yung Trinity, ginabanan ng Quran, wala pang Trinity noon eh, hindi pa fully defined. Yes, na-define na ng 381, yes, pero hindi pa naghanap. Ginibanan ng Quran pagdating ng Propeta Muhammad. Ipinagpauna na. Hindi pa masyado maintindihan ng kanyang mga disciples. Kasi hindi pa sikat ang Trinity nun. Ginibana, ipinagpauna na ng Quran. Lalaganap ang paniniwalang yan. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Nakagagawa ng napakalaking kalapastanganan. Yung nagsasabi, si Allah, isa sa tatlo. O tatlo. Talata, tatlo. Kasi kung galing sa Trinity, trias, naging Trinity. Ilakum ilahun wahid sapagkat si Allah ang Diyos ay isang Diyos lamang. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim.
At kung sila'y hindi titigil sa kanilang mga sinasabi, mapapasa kanila ang napakasaklap na pagpaparusa. Pagbabanta po ng Quran, mga kababayan, ipinapahayag lamang namin sa inyo. Huwag kayong magagalit. Ma-challenge kayo. Tindigan nyo ang karasin ngayon. Ha? Tindigan po ninyo. Ito, dinadala namin sa inyong katotohanan. Tutulan po ninyo kung sa tingin po nyo nagkakamali po ako. Simulan noon, yun ang tinitindi ko. At ano rin, kasama ng kapatid natin. Kasama ni Brother Raymond Cada. Iba na paniniwala nila. Wala nang Trinity. Tama sinabi mo, Mr. Moderator, malapit-lapit ka na. Malapit-lapit ka na. Konting hatak na lang. Konting hatak ka lang, ha? Buksan nawa ni Allah ang puso mo, kapatid. Amen. Maging kapatid ka na namin. Amen. Ito pa namin naakay. Nakita niyo itong mga kababayan natin, ilan lang to. Wala bang marami. Karamihan sila katulad mo rin. At with all due respect sa iyo, palagay ko, mas madalim-dalim magbasa ng Biblia ang ilan dito. No? Kaya dito ka namin nakin. Ito dawat ko, kapatid. Tamo? Kaya na may pag-asa pa, mga kababayan. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. Hindi ba sila magbabalik loob, magsisisi ng kanilang mga kasalanan, hihingi sa kanya ng kapatawaran, sapagkat narito kanilang masusumpong si Allah, ang palagi ang nagpapatawad, ang pinakamahabagin. Yan magandang balita. Palagi ang nagpapatawad, ang pinakamahabagin. Mr. Moderator, patatapos ako sa dalawang talata. Padalas, paraanin mo. Mga kababayan ng Kristiyano, Christianity is defined sa isang talata sa Hebreo 9:22. Welcome si Brother Dax na ipaniwanag sa akin. Kasi narinig ko sa kanila kanina rin, namatay daw si Jesus, bla bla bla. Parang iisa din ang paniniwala nila. Ano pong Christianity? Sabi po ng Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran. Sapagkat katotohanan, bago yan, nakasulat sa kautusan, na kung walang pagdanak ng dugo, walang pagbubo ng dugo, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Period. Period. Ito pong challenge ko. Kasi yung nasa Hebreo, yung pong naging main core ng Christianity, yung po naging central dogma ng Christianity. Yun ang malaking pagkakaiba natin eh. Bagamat may Jesus din kami, may Jesus kayo, hindi naman talaga si Jesus ang ating pinagtatalo ng perse. Kung si Jesus ng Biblia, lalo sa Synoptic Gospel, konti-konti lang ang pagkakaiba natin. Dito tayo nagkahiwalay. Saan? Sa sinabi ng Hebreo, kung wala daw dugo, ang Diyos ay hindi mapapatawad. I dare to challenge you. Saan po sa Bible yun? Saan po sinabi ni Jesus yun? Ako po naniniwala, hindi tuturo ni Jesus. Kaya nga si Martin Luther ng Protestantism, gustong alisin yung Book of Hebrews. Ang masaklap sa chapter 10 verse 26, kung tayo'y magpapasya pang magkasala, wala nang hanging natitira pa, kundi tayo'y kaaway na ng Diyos. At ang tanging naghihintay na lang sa atin ay ang apoy na tutupok sa mga kaaway. Hindi po good news yan. Yan po'y bad news. Nakita mo, Brother Das? Iba mo paniniwala eh. Kamakailan lang, ang Diyos siya mismo namatay. Kailangan po mamatay ang Diyos para magpara. Isa pang problema yun, bro. Ano namatay? Diyos o hindi? Sabi ng Sabatista, namatay yung tao. Yung Diyos na Jesus hindi namatay. Namatay yung Jesus tao. Sino bumuhay? Ang bumuhay sa Jesus tao, yung Diyos na. Tao, yun ang sinabi ni Lucino, yung taga-Isabela, SDA. Nagtawanan tuloy yung tao, dalawang Jesus ang sinasabi. Hanggang kailan kayo malilito? Kailangan ba ang Diyos mamatay para magpatawad? Abay, sa pagbabasa ko ng Biblia, hindi po yun. Wala sa Bible yun. At sinara na po ng Hebreo 10:26 ang kapatawaran. Kaya gusto ni Martin Luther itapon yan eh. Hindi lang siya nagtagumpay eh.
Kapag nagpasya ka pa, kapag nagkasala pa, sabi sa isang version, kapag if we decide to sin, wala na sakripisyo. Kasi yung kapatawaran, kinuha sa sakripisyo ni Jesus Christ. Hindi ako naniniwala. Naturo ni Jesus ang dugo. Hindi ako naniniwala na kailangan ng Diyos ay mamatay. Ha? Isang Diyos lamang ang sasambahin. Gagawa tayo ng kabutihan kasi yung sinabi kanina, no? Tabarakalladhi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Napakamapagpala niya. Natanga ng kanyang mga kamayang buong sa situkob na lumikha na ang may akda ng pag-iral. Lumikha ng pag-iral mula sa walang pag-iral. Lumikha ng pag-iral mula sa hindi pag-iral. Siya ang lumikha ng hindi pag-iral ng existence patungo sa existence sa pag-iral. Kamatayan at buhay. Bakit? Bakit tayo lumiral? Upang subukin kayo sa gawang kabutihan. Kaya tayo nandito sa gawang mabuti. Sambahin ng nag-iisang Diyos na tunay. Gagawa tayo ng mabuti ayon sa kanyang kalooban. Ito sa ikalulugod niya. At hindi tayo gagawa ng kanyang mga bawal dahil sa ating banal na takot sa kanya. Takwa, sinasamba namin ng Diyos, Brother Das, na may kusyo, na may takot, banal na takot, at radya, pag-asa sa kanyang kaligtasan. Titiyakin lang namin na wala tayong sasambahin, kundi tanging siya lamang. At tinitiyak ang kaligtasan. Yan po ang aral ng lahat ng mga anbiya. Ang turo ni Noe, ang turo ni Abraham, ang turo ni Moises, ang turo ni Jesucristo, at ang turo ng huling sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede ka magtanong sa akin, anything under the sun, pwede ho. Welcome. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. No way you cannot destroy my faith, you cannot destroy my love for the Prophet Muhammad.